Good day, I'm Ryan James Pahe. And I'm Jerlyn Pailin from Group 3. Our presentation for today is about car rental system. Ang system namin ay for administrators user or for owners user. Sa index or sa homepage, naka-display ang mga buttons na home, add new client, add new car, view car list, view rented list. At dito rin dinidisplay yung information ni customer, yung kanyang ID, first name, middle name, last name, gender, address, email, car rented, yung driver's license, customer ID. Saka sa action, kapag mayroon na tayong napiling na ilagay na customer information, meron dito ang madadagdag na tatlong button. Again, this is for administrators portal only. Walang access si customer or si user dito. Dito sa ating code, kinakatch ni index.php lahat ng data sa ating database sa mga selected columns. Sa ating add new client button ay i-direct niya tayo sa link ng new record.php, which is yung customer record natin, at dito i-fill out yung data ni customer like yung kanyang first name, middle name, last name, date of birth, yung kanyang gender, address, phone number, email, yung driver's license, saka yung customer ID niya na unique na tayo ang magbibigay sa kanila ng kanilang customer ID. And then, isi-save lang natin siya. Yung trigger na save button dito is ipapasok niya sa database natin yung mga data sa kanya-kanyang columns. And then, ida-direct niya tayo sa index natin at i-display niya yung mga data na na-save natin sa database at i-show sa index yung mga data ni customer at magpa-prompt siya na new record added kung successful yung pag-save natin sa database. As you can see, dahil nag-successful yung paglalagay natin ng data ni customer, sa action line lumabas na yung rent, edit, at saka yung delete na may trash bin na icon. Sa ating new record.php na code is kinakatch ni PHP yung mga data na ini-encode natin kay customer at ipinapasok niya sa database natin na may HMS underscore patient table sa kanya-kanyang column. Ginamitan natin ito ng insert into na syntax ng MySQL. Sa ating code, gumamit tayo ng get na kinukuha yung ID ni customer sa database. Para hanapin niya at i-update yung tamang record sa database. And gumamit din tayo ng if sa PHP natin at gumamit tayo ng update query para i-update or baguhin yung data sa table natin sa loob ng HMS underscore patient. Then pag nag-success yung pag-i-edit natin is ida-direct niya tayo sa index.php na may kasamang ipaprompt na message na successful yung ating pag-update or pag-edit ng data sa database. So, dito sa updating client record, so kapag may papalitan si customer about sa kanyang details, which is example natin dito yung address, dito sa baba. Kapag ang nailagay natin dun sa record ni client is, which is ang address niya is Botolan, pero so yung palanginan, pwede natin siyang dito, update, ganon. Then, i-click lang po natin yung update. Then, makikita niyo po sa taas yung record updated successfully, which is napalitan na po yung address ni client, which is Palanginan Iba, Sambales na. And then sa add new car button, dito natin i-insert yung cars na meron tayo na pwede nating iparenta, and pwede natin idagdag lang dito kung ilan yung car nating iparenta kung may dumagdag tayo na another na dalawa,
Dito lang natin idadagdag yung kanyang car ID na unique. Tayo rin ang maglalagay ng kanyang car ID. Hindi pwede silang magpare-parehas. And then yung model ng sasakyan at yung kanyang plate number. And then isi-save lang natin siya. Pag na-save siya, is papasok na sa database yung kanyang data. And then makikita natin sa view car list button na papasok na dito yung mga cars na mayroon tayo. Kung 10 yung nailagay natin sa add new car, dito papasok lahat yung 10 na car na pwede nating iparent. Sa code natin sa PHP, if nag-success yung pag-submit natin ng data sa database, is i-insert niya ito sa database natin using insert into, and kung mag-fail naman siya, mag-else tayo na may error or i-shout na fail yung pagpapasok ng data sa database. And kung pupunta tayo sa view car list, makikita natin na yung car natin for rent is magiging available siya. So meron na tayong data ni customer na ilagay na natin siya sa ating system. So sa index natin, magpa-prompt na nag-successful yung paglalagay natin ng mga data ni customer. And then dito sa action, makikita natin meron tayong 3 button, which is yung rent, yung edit, at saka yung delete na trash bin na icon. Makikita rin natin dito sa car rented na column na nakanan pa siya, meaning hindi pa nakakapag-rent si customer. Edit. So ipi-press lang natin, i-click lang natin yung rent button para pupunta tayo sa car rental form, which is yung rent.php natin. And then dito, automatic niyang ika-catch yung data ni customer, yung kanyang first name, middle name, last name, saka yung customer ID niya. And then magkakaroon tayo dito ng radio button kung down payment ba siya or full payment. And then nandito yung select car, yung list ng mga car natin na pwedeng iparent. Yung Toyota Vios natin is available, so lalabas siya dito sa list ng select car na drop down kung ano yung mga pwede nating iparent. Then isi-save lang natin yung trigger button para papasok sa database natin yung data. And then i-redirect niya tayo sa index ulit at i-display niya na sa car rented from none, na-select niya na yung Toyota Vios. And from rent button, napalitan na siya ng return kasi currently naka-rent siya. Then kung makikita natin dito sa view car list, si Toyota Vios ay yung kanyang availability ay nakanatnas, meaning naka-rented siya. So sa rent.php po natin, pag nag-success po yung pag-rent natin ng car, mag-update po tayo dun sa view rented car natin at makikita po natin na from availability, available, magiging not na po siya. So i-update po niya yung record ni car kung na-rent po siya sa database natin, and ipaprompt niya na not na siya. Sa ating code sa viewrented.php, i-select all lang niya sa database natin yung data na kailangan natin, which is yung car ID, yung model, plate number, yung complete name ni customer. Then dito po sa list of rented cars, which is yung na-rent ni customer na Toyota Vios, is pipili po siya dun sa payment kung full payment. So yun po, kung pagbabalik na ni customer yung nirent niyang sasakyan, which is dito po sa action, yung kaninang rent na ngayon is return na, dito i-click lang po natin yung return. Then dun po sa taas ay dun na yung
car returned successfully. Which is yung car po natin is nai-return na ni customer. Then, dito po sa action, kapag gusto nang i-return ni customer yung car na rented niya, dito po sa action, makikita yung return. Then, i-click lang po yung return. Then, lalabas na po yung car return successfully, which is, yung car na yun is officially na-return na ni customer. Which is, dito po sa action, na dating return, magiging rent na siya, which is available na po siya ulit nating iparent sa iba. Yan, pag i-view po natin siya sa car list, dito po sa button ng car list, view car list, makikita po natin yung si Toyota Vios na from not sa availability niya, magiging available po siya ulit dahil na-return na po siya ng nag-rent sa kanya. Yan. And then dito naman po sa view rented natin, yung list ng mga nag-rent po dito kanina, yung customer po natin na nag-rent is mawawala na po yung list niya dito. Ang mga nandito lang pong list, ang i-display niya is yung mga naka-rent pa. Yan, sa return. Sa return.php natin, mag-update si database natin na i-empty niya yung mga strings na mayroon kay car rented. And then yung payment is babalik sa 0. So mawawala lahat ng data dito sa display, pero buburahin din niya siya sa database. Ang buburahin lang niya is yung naka-identify na ID dun sa patient ID natin na isi-select natin ng line. Then i-update din niya yung car table natin to empty for the specific model na car na meron tayo. Then magpa-pop up din yung message natin pag successful na car returned successfully. Naglagay din tayo ng else na magpa-pop up na failed kapag nag-fail yung pag-e-edit na then nilagyan natin siya ng else na mag-e-echo ng failed kung hindi nag-success yung pag-edit then mag-pop up din yung message natin, mag-e-echo siya ng failed kung hindi magsa-success yung pag-update sa database. Sa delete.php naman, i-delete natin yung record sa database sa SQL, yung pipiliin nating ID na customer and i-delete niya yung data or information ni customer dun sa database natin. Deleting record of customer. Then, nasa sa atin po yun kung i-delete natin or gusto ni customer na i-delete yung details niya about sa narentahan niyang car. Which is dito po sa action, may tatlong dyan na i-click, which is yung trash bin. Then, i-click lang po natin yung trash bin na yan. Next. Deleting record of customer, which is kung gusto ni customer na i-delete yung record niya na kinuha natin sa kanya or gusto nating i-delete, dito sa action, makikita po natin yung trash bin na yan. I-click lang po natin yan. Yan po. Then, lalabas po ito yung record deleted successfully, which is yung record ni customer is na-delete na. Successful na siyang nawala. Yan, sa delete.php po natin, yung record po niya, nandito na po sa SQL niya, is i-delete niya yung yung nilagay natin na table, which is yung patient ID doon sa column na patient ID at doon na under siya doon sa HS at patient na table
At yung ID na nandoon na pinili natin is i-delete niya yung buong record. Then, Yun lang yun po. na po. Thank you. Thank you.